Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig na mga kapatiran sa buong sanlibutan, saan man kayo naroroon. Sa mga kapwa ko Ilocano, naimbag nga rabiyo ay ayatin nga kabsat, niya po Diyos kumatimang bendisyon titunggal maysa, katitikasta, mananam tayo, tiyag tultuloy nga kinaragsak, ti panangsurot tayo iti pagayatan na. Ngayong gabi, tayo po ay mag-aaral tungkol po sa dapat nating ihanda. Kasi namamalas po natin ang ating panahon ay pasama ng pasama. Kaya nga ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa kung paano tayo maghanda sa mga huling pangyayari. Sabi nga, preparation for the final crisis. Bakit po? Ulitin ko na ating titingnan ang ating mundong kinabubuhayan ay hindi po gumaganda. Pasama po ng pasama. Kaya nga po, importante na tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia at ng Spirit of Prophecy para makita po natin kung ano po ang kalagayan po natin at kung ano po ang dapat nating gawin. Sabi nga ng Apokalipsis 19 verse 10, ito po ang sabi niya, "At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ang inyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula." Napansin po natin mga kapatid na dito mismo sa Biblia, sinasabi ni Apostol Juan na mayroon pong patutuo ng propesya. Kaya tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Alam niyo po, narito na po tayo sa panghuling mga pangyayari na ang lahat ay kinakailangang mahatulan. Ang Diyos ay nagbigay ng babala na ang kaaway ay kanyang gagawin, ang lahat ng kanyang gagawin para tayo ay ilayo doon sa landas ng katwiran. Kaya nga nagbabala rin ang Diyos. At gumamit siya ng propeta, na ang propetang ito ay si Propeta Hosea. At ganito po ang nakasaad doon sa Hosea 4, versikulo 6. Ang sabi niya, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject you." Masisira daw ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan po ng alin? Ng kaalaman. Dahil hindi po natin inibig ang kaalaman, kaya nga tayo po ay napapalayo sa Diyos. Kaya nga pansinin po natin mga kapatid ko, na dahil po kulang po tayo sa pag-aaral ng Biblia, maging sa espiritu ng propesya, kaya po tayo ay patuloy na nanghihina. Ang nakaka-alarmang kondisyon ng ating church ngayon ay ang idleness o yung kawalang panahon para pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Ang nangyayari ay nakatuon po tayo sa mga bagay kung ano po ang alok ng mundo. Ngayon, ang kaaway ay kanyang ibinigay ang lahat ng mga kaparaanan para tayo ay hindi makapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga nandyan po ang television na lagi nating kaharap sa araw at gabi. Na kung minsan halos lahat ng panahon ay naroon na. Hindi lang yan, hindi lang television. Maging ang mga gadget po natin ngayon. Kung hindi po natin ingatan ang mga gadget, tayo po ay mapapalayo talaga sa katotohanan. Kasi po, maghapon, halos, hawak-hawak po natin ang gadget at hindi na tayo magkakaroon ng panahon para pag-aralan po natin ang salita ng Diyos at ang spirito ng propesya. Kaya nga nagbabala ang Diyos. Ulitin ko, nung sabi niya, masisira ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid ko, kung ano po ang nararapat para tayo ay makapaghanda sa panghuling mga pangyayari. Dahil ang pinaka-importante ay ang buhay po natin, ang ating kaligtasan. So, ito po
ang sabi ng Selected Messages, Volume 1, page 48. Sabi niya, "The very last deception of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God." Ano daw po? Ang pinakahuling pangyayari na gagawin ng kaaway ay para alisin po ang katotohanang ang Diyos ay naglagay po ng alin? Ng mga bagay na kinakailangan nating malaman. Yung mga patotoo. Kaya nga ang sabi, si Satanas ay kanyang ginagawa ang lahat ng kanyang magagawa para alisin po yung ating pananampalataya mula sa mga importanteng bagay. Ano po yon? Ang Biblia at ang Espiritu ng propesya. So yun po ang ginagawa ng kaaway ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Magkaroon po tayo ng panahon para alin po? Para mag-aral ng salita ng Diyos, maging ang Espiritu ng propesya. So, ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na ang Biblia at ang Espiritu ng propesya ay isa po ang may akda. Iisa po ang may patnugot. Kaya nga po, kasi ang patnugot ay ang banal na Espiritu. Ang nagpatnubay sa banal na aklat nung siya'y isulat ay ang Espiritu ng Diyos. At siya rin ang nagpatnubay sa pagsusulat ng Espiritu ng propesya. So, hindi po natin dapat kaligtaan ang pag-aaral nito. At huwag nating isipin, bakit? Meron namang karagdagan, tama na, sapat na yung Biblia. Sapat na sana yon. Kung meron tayong tamang panahon upang pag-aralan po natin ito, mga kapatid. Kaya nga, ulitin ko, hindi po babaliktarin ng patutuo na isinulat ni Ginang Ellen White kung ano po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan, ang siyang patuloy nating tagapayo. Bakit nga naman kailangan po natin ang Espiritu ng propesya? Dahil nga po kung minsan, kulang nga tayo sa pag-aaral ng Biblia. At kung minsan ang Biblia, pagka sinabi niyang ganon, napaka-limited yung kanyang sinasabi. Na kung titingnan po natin ang Espiritu ng propesya or yung mga isinulat nga ni Ginang White, ay makikita nating malinaw kung ano ang sinasabi ng Biblia. Isa pa, ang Espiritu ng propesya ay magkatugma sila kung ano po ang sinasabi ng ikatlong sinugong anghel. Sabi nga niya doon sa Testimonies Volume 5, 654, "As the end draws near, and the work of giving the last warning to the world extends, it becomes more important for those who accept present truth to have a clear understanding of the nature and influence of the testimonies." Kita niyo yung mga kapatid? Yung malinaw na influensya at sinasabi ng mga patutuo na isinulat po ni Ginang Ellen White. Importante po ito. Pero gusto kong idiin na mas importante po ang pag-aaral ng Biblia. Nga lang dapat pag mag-ugnay ang dalawang ito para lalo tayong maliwanagan. So ano po ang function ng Espiritu ng propesya? Ano nga ba talaga ang tungkulin nito? Bakit naibigay pa? Litong-lito na po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Nalilito po tayo dahil po sa napakaraming mga pangyayaring hindi natin maintindihan. Itong nangyayari sa ating mundo ngayon, bakit kaya hindi na naman na mapahinto? Hindi ba kayo nalilito? Ako'y litong-lito rin kung minsan. Bakit? Bakit? Sa dami ng marurunong na tao. Sa medisina, anong nangyayari? Bakit hindi mapahinto itong COVID na ito? Kaya nga po, litong-lito po ang isipan ng tao. Nga lang, kung tayo'y pupunta sa salita ng Diyos, maintindihan natin na ang mga nagaganap pala ay mga palatandaan ng mga huling pangyayari ng mundong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, "The Lord desires us to study our Bible."
At hindi nagbigay ang Panginoon ng additional na liwanag dito sa kanyang salita. Hindi po. Sapat na po ito. Nga lang nga ay kulang tayo sa pag-aaral. Kulang tayo sa pag-aaral. Kaya tinutuloy niya na sabi niya, ibinigay po ang espiritu ng propesya para maliwanagan po yung litong kaisipan ng tao. Yun po ang layunin ng espiritu ng propesya. Ano po yun? Upang dalhin ang litong kaisipan sa turo ng Biblia. Okay? Pangalawa po, to bring us to the Bible. Upang dalhin po tayong pabalik sa Biblia. So maliwanag po na hindi ang espiritu ng propesya ang siyang magdidirect sa ating buhay. Kundi ang espiritu ng propesya ay dadalhin niya tayong pabalik sa Biblia. Ano po? Bakit dinadala tayong pabalik sa Biblia? Uulit-ulitin ko dahil po kulang po tayo sa panahon ng pag-aaral ng Biblia. Sabi nga ng propeta ng Diyos, little heed is given to the Bible. Ano po? Kakaunti raw po ang panahon nating mag-aral ng Biblia. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang maliit na liwanag sa mga tao upang dalhin po tayo sa napakalaking liwanag. Ano po yung malaking liwanag? Ang Biblia. Ano po yung maliit na liwanag? Ang espiritu ng propesya. Ano po? Pangatlo, to bring plain lessons from the Bible. Ano daw po ang function o gawain ng espiritu ng propesya? Upang dalhin daw po sa atin ang malinaw na leksyon mula sa Biblia. Malinaw. Napakalinaw bang Biblia? Kaya lang, kuminsan, dahil nga sa pagmamadali ng tao na magbasa lang, hindi po nagiging malinaw tuloy. So anong gagawin ng bawat isa? Kinakailangan saliksikin po natin ang Biblia, pero para maging mas malinaw po sa atin, yung Spirit of Prophecy books, kinakailangan nating pag-aralan. Ano po? So, yun yung mga kinakailangan po nating malaman. Ano po yung tatlo? Ulitin ko po. Yung tatlong functions ng Spirit of Prophecy. Una, to bring the confused mind to the Bible. Upang dalhin po tayo yung mga litong kaisipan natin pabalik sa Biblia. Pangalawa, dalhin po tayo na pag-aralang mataman ang salita ng Diyos. At ang pangatlo ay yung malinaw na katuruan ng Biblia ipapaliwanag sa atin ng espiritu ng propesya. Ano po? Pero paano natin ngayon panghawakan ang espiritu ng propesya? Paano po? Una, ang espiritu ng propesya ay hindi niya dapat kunin ang part ng Biblia. Anong ibig sabihin nito? Kasi maraming nag-aaral kung ano po ang nakita nila dito sa Spirit of Prophecy, yun na, parang mas mataas na yung katuruan na yon compared to the Bible. Hindi po ganon. Hindi po niya kukunin ang lugar ng Biblia, mga kapatid, ang Spirit of Prophecy. Kasi sabi nga ni Ginang White, the Lord desires you to study your Bibles. He has not given any additional light to take the place of His Word. Oh, maliwanag po yun. Kaya yun po ang idinidiin ko na kinakailangang Biblia ang dapat nating unahing pag-aralan. At kung nag-aral naman tayo ng Espiritu, ng propesya, huwag po nating itaas yung mga yon. Ulitin ko, na ang Spirit of Prophecy ay dinadala niya tayong pabalik sa Biblia. Kung ano pong katotohanan sa Biblia, yun ang kinakailang makita po ng bawat isa sa atin. Pangalawa po, na dapat nating tunghayan kung paano po nating panghawakan o pamahalaan ang Espiritu ng propesya. Pangalawa, not for the purpose of giving new revelation. Hindi po ito magdadala ng bagong liwanag. Hindi po. Ang liwanag ay nandun na lahat sa Biblia. Narito na lahat. Wala nang may dadagdag pa rito. Wala na.
Nga lang, dahil nga, hindi po natin basta makita ang katotohanan dito dahil nga sa kakulangan ng ating pag-aaral, kaya nga mayroon tayong ibang mga sources. Ano po yun? Yung espiritu ng propesya. Ano po? Pangatlo, na dapat nating isipin, Bible principle first, then the testimonies. Ano daw po? Una, yung prinsipyo ng Biblia. Susunod lang yung mga patotoo. Ano po? So, huwag na huwag tayong gumamit ng mga patotoo galing sa Spirit of Prophecy kung hindi kasang-ayon sa Biblia. Dapat magkaugnay ang dalawang ito. Ano po? Pangapat, do not make the word of the Lord offensive. Anong ibig sabihin? Pagka may nabasa tayo, huwag nating ipamukpok ito. Karamihan kasi, kung ano nakita nila, yun na yung ipinipilit. Ano po? Kaya ang sabi ng Testimonies, Volume 6, page 122, sabi niya, do not, when referring to the testimonies, feel it your duty to drive them home. Ano po? Kung ano po yung nabasa natin sa testimonies, hindi na po yun. Hindi po. Biblia at Biblia pa rin ang dapat masunod. In reading the testimonies, be sure not to mix in your feeling of words, for this makes it impossible for the hearers to distinguish between the word of the Lord to them and your word. Mahirap na pong makita kung ano yung totoo kung ipaghahalo natin po ang ating nabasa. Kasi hahanapan tayo kung minsan, ano po, pakibasa nga kung ano yung sinasabi mo, asan dyan sa Biblia. So kung gagamitin natin ang salita ng Spirit of Prophecy, doon sa mga tao, maigi naman kung sakali, pero Biblia at Biblia pa rin ang nauuna, mga kapatid. Ano po? So, huwag po nating ipamukpok ang katotohanan ng ating nalaman sa iba. Pag-aralan po natin ito para sa ating mga sarili, mga kapatid ko. Susunod, testimonies themselves will explain the messages given. Yung mga patotoo na ipinasulat ng Diyos kay Ginang White, sila rin ang mag-i-interpret sa kanyang mga sinasabi. Anong ibig sabihin? Huwag mong bigyan ng sarili mong kaisipan kung ano yung inyong nabasa. Kasi very plain na yung katotohanan doon, mga kapatid ko. Sabi ng Letter 73, 1903, the Spirit of the Lord will be in the instruction, and doubt existing in many minds will be swept away. So, ano daw po? Baka pagka ikaw ay nag-explain, ako ay nag-explain, baka pati yung taong nandun na, nakaugat na, baka sa sarili mong pag-i-interpret, sarili kong pag-i-interpret, mawala pa yung tao. So, hayaan po natin yung patotoo na pinasulat ng Diyos na ang siyang mag-interpret or mag-explain sa kanyang sarili, sa katotohanan na kanyang pinasulat ng Diyos sa kanyang propeta. Ano pa? Kapag ka meron tayong nabasa, kinakailangang pansinin po natin ang panahon, maging ang lugar. Maging ang lugar. Bakit po? Napakarami kasing nakasulat dito. Lalong-lalo na yung sinasabi ng iba. Hindi ba bawal maligo pag Sabado? Hindi ba bawal magluto pag Sabado? Pansinin nga po natin ang sabi ng Selected Messages Volume 1, time and place must be considered. Bakit kaya sinabi ito? Kaya nga dapat nating pag-aralan ito, mga kapatid. Malalim na pag-aaral po at mahabang pag-aaral ang kinakailangan po natin dito. Pero ang importante dito, yung turo ng Spirit of Prophecy ay hindi natin dapat isantabi. Kinakailangan din natin talagang ipamuhay kung ano po ang nakasulat doon. At pwede rin nating ibahagi sa iba. Pero importante dito, para maging totoo sa atin kung ano po yung ating napag-aralan, kinakailangang ipamuhay po natin ito. Kinakailangang ipamuhay po natin ito.
Susunod na gusto kong dalhin po sa inyo. Let testimonies be judged by their fruits. Marami akong nakausap na ang sabi ay, bakit pa kasi marami pang mga sulat-sulat na yan? Hindi ba sapat na yung Biblia? Kako, sapat na nga yung Biblia. Bakit mayroon pang karagdagan? Hindi na kailangan yan. Ang sabi ko naman, sa aking mga kausap, alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ano ba ang ibig niyong sabihin? Bakit hindi na kailangan ito? Kasi sabi nila, yan ay sinulat kasi hindi naman, iyan ay labas na sa Biblia. Hindi na kailangan yan. Sabi ko naman ay, mga kaibigan, pag-aralan po ninyo ang aking pinag-aaralan at tingnan ninyo, kung merong sinasabi na mali ang mga aklat na ito, sasabihin nyo sa akin. Dahil ang sinasabi ng mga aklat na ito ay kailanman wala pa akong nakita kontra sa Biblia. So pagka nabasa nyo na ang aklat na ito, mga aklat na ito, kung sakali mang marami kayong aklat, kayo na ang bahalang humusga kung ano magiging dulot nito sa inyo. So napaka-importante po na kinakailangan ang pagtrato natin sa espiritu ng propesya ay naaayon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi po magkaaway ang Biblia at espiritu ng propesya. Yun ang gusto kong idiin sa inyo mga kapatid ko. Kaya nga mayroon tayong payo galing sa propeta ng Diyos. Ano po ang payo? Do not lose confidence in the spirit of prophecy. Huwag daw mawala yung ating kumpiyansa sa espiritu ng propesya. Sabi niya, I know you are in danger. Alam ko na nasa panganib kayo kung mawawala ang inyong kumpiyansa sa patutuo ng Diyos. Kapag kayo ay humiwalay dito, malalayo kayo sa katotohanan na nasa Biblia. Kaya nga, ang sabi niya, do not lose confidence. Huwag mawala po ang ating pagtitiwala sa alin? Sa espiritu ng propesya. Ano po? Pangalawa, na kanyang payo sa atin. Ang Diyos ay nangusap sa atin sa magitan ng patutuo at iba pang mga aklat. So, ibig sabihin, kinakailangan din tayong mag-quote sa ibang mga aklat, mga kapatid ko. Bakit po? Kasi ang ibang kasulatan, ang siya namang nagpapatutuo kung ano po talaga ang dapat nating gawin. So ito yung mga payo mula sa propeta ng Diyos. Kaya nga ulitin ko mga kapatid ko, nakakaalarma po ang ating kondisyon ngayon. Bakit po? Dahil po sa kawalan ng panahon para po tayo mag-aral ng Biblia. Yun po ang nakakaalarma sa ating kapanahunan ngayon. So, ang aking ididiin po dito, kasi ang ating pinag-uusapan ngayon ay preparation for the final crisis. Dumarating po tayo sa krisis. Panghuling mga pangyayari sa mundong ito. Gaya ng nabanggit ko kanina pang una. Ano po yon? Ang ating mundo na ginagalawan ay hindi po gumaganda, bagkus ito po ay pasama ng pasama. Kaya kinakailangang pagtuunan po natin ng pansin ang pag-aaral ng Biblia at ang espiritu ng propesya. Dahil ang dalawang ito ay magkaugnay. Magkaugnay po. Hindi po ito maglalaban. Hindi po ito magkakontra. Magkaugnay po ito. Bakit magkaugnay? Kasi ang author, ang patnugot ng Biblia at ang patnugot ng nagsulat ng espiritu ng propesya ay isa. Iyon ay ang banal na espiritu. Kaya nga ako'y nakikiusap sa inyo. Kagaya nga ng sinabi ng Hosea 4:6 na masisira ang bayan ng Diyos dahil sa kawalan ng alin? Kaalaman. Kakulangan ng kaalaman. Dahil po hindi po tayo nagbibigay ng pansin
panahon para pag-aralan po natin ang salita ng Diyos at ang espiritu ng propesya. So ngayong gabi, ako'y nakikiusap mga kapatid, na magbigay tayo ng panahon araw-araw upang mag-aral po ng Biblia at mag-aral din ng espiritu ng propesya para tayo ay hindi mailigaw ni Satanas sa lahat ng mga pagsubok na siyang darating. Napakarami po ang mga pangyayaring kinatatakutan ng mundo ngayon. Pero hindi po tayo dapat matakot kung alam po natin kung saan tayo nakatayo. Kung ang katotohanan ng Biblia alam natin at ito ay sinasang-ayunan ng espiritu ng propesya, hindi po tayo dapat mabahala dahil tayo ay nakatayo sa solid ground. Hindi tayo mawawala sa landas ng katwiran dahil ang patnugot ng sumulat ng Biblia at ang patnugot ng espiritu ng propesya ay siya ring nagbibigay sa atin ng kaliwanagan upang marating po natin ang katotohanan. So, para tayo ay mahanda sa mga panghuling pangyayari, yung mga krisis na siyang darating, pag-aralan po natin ang Biblia, pag-aralan po natin ang spirit of prophecy para hindi tayo mailigaw ng kaaway. Maliwanag po yun mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po na sumagitan ng inyong biyaya, inyo kaming binigyan ng kaalaman at karunungan upang kami ay hindi mailigaw ng kaaway. Sana'y tulungan niyo kami na magbigay ng panahon upang pag-aralan po namin ang inyong salita, ang Biblia, at magbigay din kami ng panahon upang pag-aralan ang espiritu ng propesya na inyong ipinasulat sa inyong lingkod na si Ginang Ellen G. White. Nangyari nawa na sumagitan ng inyong biyaya at patnubay ng banal na espiritu, kami ay hindi maihiwalay sa katotohanan, bagkus kami ay mapatatag, lalong-lalo na at namamalas po namin ng panahon ay napakalapit na. Salamat dakilang Diyos na sumagitan ng inyong pag-ibig at biyaya, kami ay mananatili sa katotohanan upang kami ay patuloy na umasa na pagdating ng aming Panginoong Jesus, kaming lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Salamat sa katugunan na aming tinanggap sang-ayon sa inyong pag-ibig at biyaya sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa susunod na gabi, mga kapatid, mga kaibigan, akin ko po kayong inyanyayahan na sumubaybay sa mas maganda po nating pag-aaral. Ito ay paunang mga salita lamang. So sa susunod na gabi, pag-aralan po natin ang pagliliglig. Ano nga ba itong pagliliglig? What is this shaking? Mamayang gabi po, ito po ang ating sunod na pag-aaralan. Kaya kayo po ay sumubaybay, akin ko po kayong inaanyayahan para tayo ay hindi po mahiwalay sa landas ng katwiran, bagkus tayo po ay mapatatag pagdating ng mga kabagabagan at hindi tayo matatakot. Maraming salamat, pagpalain sana tayo ng Diyos.